about the 2028 election. It's not about ICC. It's not about the impeachment. It's not about confidential funds. It's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Kasi hindi rin naman nila ako tinanong, tatakbo ka ba talaga ng president o hindi? Kasi hindi rin naman ako makasagot na ano pa naman ako makakasagot, December of 2026. So by that time siguro naisip nila, too late na yan, hindi na namin kakayanin na manalo or ano, hindi ko alam kung anong iniisip nila. I really do not know. These individuals are desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Shit, ang bigat mo. Dancing with the beat, DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Yo. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Yo. Magandang araw. Magandang araw mga bossing. Kamusta naman ang buhay-buhay? At eto na naman ang inyong pinaka-paboritong pinakawalang kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Ang vlogger na hindi nyo dapat seryosohin. Ang vlogger na walang kwenta at walang katuturan ng mga pinagsasasabi. Ang vlogger, sweet lover. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Ayan mga bossing, at tayo po ay maghahatid na naman ng sakit sa atay, ulo, katawan, kasukasuan, balumbalunan, sa mga puso, kaluluwa at isipan ng lahat ng mga kupal, kumag, sinungaling, manluloko, mambubudol, sindikato, magnanakaw, mga kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Estas. Tayo na naman po ay magkukwentuhan sa mga kaganapan sa ating bayan. Ayan mga bossing. Di bale, anong araw na ba ngayon? Bago ang lahat, tayo ay magpasalamat muna sa ating mga bagong subscribers. At rest assured na kayo po ay mag-enjoy dito sa ating channel, Nodal Moments. At syempre, bukod dun sa mga bago nating subscribers, may mga nakikita tayong nanonood, hindi pa nakasubscribe. Siguraduhin nyo na pag nanood kayo dito, kayo ay nakasubscribe. Para lahat ng ating mga upload, meron kayong access at nanonotify kayo. Guys, salamat ng malaki. Salamat ng malaki sa lahat ng mga nagla-like, nagko-comment, nag-share ng ating mga content, ng mga vlog. At syempre, yung nagsa-super thanks. Maraming salamat. Malaking tulong po yan sa ating channel. At naku po, pag-uusapan natin mga bossing, yung mga nangyayaring kabalastugan na naman talaga sa Comelec, ano? Ibang klase talaga itong Comelec, para na silang mga Diyos. Para na silang mga hari. Anak ng tinapay na yan. Matapos na pumalpak itong ating eleksyon, para sa akin palpak ito mga bossing. Naipaliwanag ko na yan sa mga previous vlogs ko. And salamat sa inyong panonood sa mga vlog natin ha. Importante like and share para makarating sa kinauukulan itong sakit ng kasukasuan na tinatanggap ng ating mga kawatan, mga durobo sa gobyerno.
Oo, kaya nga nagpapasalamat tayo sa mga nag-share. Pero naipakita na natin sa mga previous vlogs natin, mga bossing. Pinaliwanag natin ng komprehensibo kung ano yung mga nakita nating mali at nakita ng ibang tao na mali dito sa eleksyon natin. Naputsa, hindi ko maintindihan kung bakit sa isip nito ni Garcia at sa isip netong Malacanang, putang ina niyan, naging mabuti at maayos itong eleksyon natin. Noong 2019, meron lamang po tayong 1 million mahigit na overvotes. Ngayon po, 17 million mahigit na overvote. 17. Imaginein mo. Kung yung 17 million na yan, sabihin natin 10 million na lang. 10 million na lang ay mapunta kay Pastor Apollo Kibuloy. O di imaginein mo, meron sana siyang 15 million na boto. O di pumasok sana siya sa top 12. Paano kung kay Lito Lapid pala yan? O di nag-number 1 pa si Lito Lapid. O hindi ba? So ikaw sana bilang isang commissioner, dapat nag-aalala ka doon. Di ba, hindi mo yun dapat solely isisisi sa mga tao na nagpasok ng kanilang mga balota dyan sa hinayupak na na makinang ikaw nag-design to longest ka. Ikaw kamo nag-design eh. Kayo nag-design ng sistema. Kumbaga yan, hardware lang yan. Inarkila nyo. Pero bago ipadala sa inyo yung mga hardware na yan, meron kayong mga request na feature enhancement. Kasi ganyan, mga bossing. Ako kasi nagtrabaho ako sa isang IT company kung saan kami ay nagdi-design ng mga software managers. Mga software manager para sa mga data centers ng mga malalaking kumpanya. O lahat ng malalaking kumpanya, name it, pati national defense. O pati mga security defense ng iba't ibang mga bansa, kami nagmamanage. Meron kaming inimbento na isang software na nagmamanage ng lahat ng mga equipment, pati tawag dito, pati features ng mga data center. Alam niyo yung data center? Yan yung mga servers ninyo. Yan yung mga system na ginagalawan ninyo. Ayan, yun ang ginagawa namin. So ngayon, meron kaming isang blanco na canvas. Kumbaga basic, ito yung kayang gawin nitong software na ito. Pero syempre, bawat kumpanya may kanya-kanyang preference yan. O hindi ba? May mga kanya-kanyang preference. So ang gagawin namin, ipapahiram namin itong software na ito sa inyo. I-install natin sa inyong mga servers. Tapos habang hindi nyo pa pinapalitan or hindi nyo pa dinidecommission yung inyong current na ginagamit, aralin nyo na ito. At kung ano yung gusto nyong features, i-email nyo sa amin, tapos gagawin ng engineer namin yan. Kumbaga, halimbawa, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, pag pinindot ko, gusto ko ganon. Kaya gagawa kami ng paraan para ma-integrate yon doon sa software na inimbento namin. Okay, so sangkatutak na feature enhancement request yan. Now, kapag lahat na ng naisip nyo na feature, depende sa inyong liking or depende sa inyong requirement, at nagustuhan nyo yung software na yan, gagawa kami ng final version yan na para sa inyo lang. Nakadesign siya exclusively sa inyo. Tapos, ayun na yun. Ibibenta na namin yun sa inyo. Kumbaga sa ngayon, libre pa. Pero kapag okay na at nakita nyo na mas magaling yung ginawa namin kesa sa current na ginagamit nyo, dun nyo na i-decommission yun at ito na yung gagamitin nyo. Dahil kayo ang mismo ang nag-design, kami lang ang gumawa para sa inyo. Ganon itong ating mga makina. Hardware lang yan. Hardware lang yan na ang kayang gawin ay lumamon ng papel at i-reflect doon sa kanyang screen, memory, sa kanyang resibo, kung ano yung binabasa.
Pero yung ibang mga features nito, yung sinasabi ni George Garcia na sila ang nag-design, yun. Therefore, lahat ng nangyayari dito, yung pagbabato ng mga dokumento, ay ng mga resulta, yung pag-reflect, yung kombinasyon ng mga nababasa niya, na kapag nakabasa niya yung ganitong kombinasyon, ganito yung lalabas. O pwedeng sila ang may gawa dahil sabi nila, design nila. So, kapag nagkamali, yung resulta, design din nila yan. O ang dami. Binoto si Pastor Apollo Kibuloy, lumabay. Nag-iisa lang binoto, putan naman, no? Nag-iisa lang binoto si Pastor Kibuloy, lumabas pa si Tulfo. Binoto mo 12, lumabas overvote. Yung iba nga, binoto 10 lang, lumabas overvote. O anong ibig sabihin yan? Dinesign nila yan para maging ganyan. O sila may sabi, dinesign nila yan. Ang dami sa social media nagre-reklamo. Sabi ko nga sa inyo, wala ni isa na mga bumoto sa puki ng inang alyansa ang nagkaroon ng ganyang issue. Maghanap kayo, padalan nyo ko. Binoto ko si Lito Lapid, ang lumabas si Bong Revilla. Walang gano'n. Binoto ko si Lito Lapid, ang lumabas si Ipe. Wala namang gano'n. Bakit lumabas si Ipe? Mas marami daw best actor. Hindi naman, wala kang nakikita na nagre-reklamo sa social media na ganyan yung lumabas sa kanilang mga boto. Wala talaga mga bossing. Kaya nga, dito magtataka ka na parang ang target lang talaga ang mga Duterte. Alam mo, malaking issue to. Napakalaking issue nito. Hindi ito isang issue lang ng isolated incident na lagi nilang bukang bibig, mga kupal sila. Napakalaking issue nito. The 17 million overvote is a huge, a huge number. It's a huge issue na kung meron ka lang 40 milyon na botante sa buong Pilipinas, hindi pa nabasa yung 17. So kung nangyari yan ngayon at pataas ng pataas from 2019, 1 million, naging 17 million, mantakin mo gaano ka ilang libong porsyento yan. Ilang milyong porsyento itinaas niyan. From 1 million to 17. So times 17 mga bossing. Times 1,700%. Ganong kalaki mga boss yung numero na yan na kung pababayaan natin mag-slide ngayon yan, putya sa 2028, kaya tumakbo si BP Sara. Kaya nilang gaguhin yan. Kasi sila nagdi-design tapos hindi binabasa nung design nila yung boto ng taong bayan, 17 milyon. Tapos sasabihin mo okay lang, gago ka ba? Mga kupal kayo. O eto pa isa. Merong nanalong party list. Pangalawa sa pinakamataas ang boto na nakuha, 2 milyon mahigit, 2.3 milyon ang nakuhang boto sa mga Pilipino. Mantakin mo, hindi mo pa upuin? Dahil lang nirereklamo ng mga kaliwete, na mga kabataang putang ina, wala naman silbi sa buhay yan. Ano ang reklamo? Ano ang reklamo daw? Anak ng tinapay, hindi reklamo yung registration eh. Kasi nakaupo na ng 3 beses eh. Nakaupo nung 2016. Ay hindi, nakaupo nung 2019. Nakaupo nung 2022. Tapos binoto ulit ngayon. So ibig sabihin, in terms of registration, tanga na lang ang COMELEC kung tatakbo nila yan, nilalagay nila yan sa balota na hindi registered dyan. Ano sila? Bobo sila? O ano ba ang nirereklamo sa kanila? Mantakin mo ang ireklamo daw sa kanila. Itong kabataang mga kupal. Dahil daw sa isang pangako nila at pronouncement nila na yung lahat ng pera daw ng kanilang party list, lahat ng budget ng kanilang party list ay ibibigay daw nila sa taong bayan. At vote buying daw yan. Tayo na pa, paano naging vote buying yan? Si Luis Tro ba yun? Yung dyan sa Batangas, anak ng tinapay, hindi na nga nagbabayad ng utang.
Yung pera ng gobyerno, pinapangalandakan pa. Pinapangalandakan yung pera ng gobyerno na ipinamimigay sa tao. At ang sabi pa nga niya, meron pa siyang isang statement na magpasalamat nga kayo, meron eh. Ano tawag dyan? O eto pa isa. Ito pa isa ha. O ano ang sabi ni Sam Bersosa doon sa kanyang isang vlog? O sabi niya, kalahating bilyon, 500 million yun ha, ang ipinamigay natin na pera sa mga tao. Dahil yan kay Speaker Romualdez. Kalahating bilyon, 500 million yun. Ipinamigay isang araw. Putang inasang ka naman. Yung kay Inday Sara, ginastos daw ng 11 araw yung 125 million na may mga resibo naman. Pero ito, sinasabi ni Sam Bersosa na si Romualdez namigay ng kalahating bilyon. Isang araw lang. Putang ina niyan. May pera ba, Congressman? Wala namang pera, Congressman. Sila nag-aayos ng budget. Sila ang nag-a-allocate ng mga budget pero wala silang perang hinahawakan pambigay sa tao. Kung merong dapat namimigay ng pera sa tao in the guise of ayuda, dapat DSWD. Kasi kapag ang isang congressman tumanggap ng budget personal, pork barrel yan, masama yan. Di ba tinanggal na nga yan? Uy, ginagago nyo taong bayan. So bumalik tayo rito sa Comelec, ganun din. Dinidisqualify nyo yung or hindi nyo pinoproklama yung ibinoto ng taong bayan dahil lang sa reklamong hausyaw ng mga buwaka ng inang mga kabataan party list na yan. O ano pa yung isang inano nila? Nireklamo daw nila yung Duterte Youth dahil sinabi daw ng Duterte Youth na magdebate tayo hanggang maubos kayo. Alam nyo ba na ang comprehension ng kabataan party list? Doon sa maubos kayo, ipapapatay daw silang lahat ni Cardema, and that is mass murder. Anak ng tinapay. Utang ina talaga itong mga aktivista na ito. Sila yung legal front ng mga mamamatay tao na NPA. Pero putya sila yung balat sibuyas kapag ang pinag-uusapan, pagpapapatayin sila. Hindi naman sila sinabi ang papatayin, sinabi maubos. Hanggang maubos kayo. Ibig sabihin, ididibati ko kayo hanggang sa ma-expose ang kabulastugan ninyo at maubos kayong lahat, hindi na kayo manalo sa party list. O tinan mo ngayon, natalo yung bayan muna. 2 consecutive na eleksyon. Ibig sabihin, tanggal na. Wala nang bayan muna natatakbo sa party list dahil hanggang 2 beses ka lang pwedeng matalo eh. Yung party list, disqualified na yan. They have to apply for a new party list ng a-approve ng Comelec. O bayan muna tsaka Gabriela. O mabuti nga sa hayop na Gabriela na yan. Kaya lang nakapasok pa rin itong mga putang inang kabataan na ito. At tsaka itong ACT Teachers party list na ito, pati itong akbayan na ito. Pero at least nabawasan pa rin sila kahit paano. Hindi na sila nakabalik. Syempre, isang komunista lang dapat mo iboto eh. Isang komunista lang kailangan mo iboto. Kaya may lulusot dyan, patatlo-tatlo. Pero kung titingnan mo, yung kabataan party list, ang bumoto lang dyan, 300,000. Samantalang sa Duterte Youth na talagang nagre-representa ng mga matitinong kabataan, ang bumoto dyan 2,300,000. 2,300,000+. Na kung tatanggalin mo yung 2 million, mas marami pa din yung 300, yung butal nila kesa sa mga kupal na mga kabataan. Tapos hindi mo pa uupuin Garcia. Anong klase ka? Wag ganon, sir. Si Erwin Tulfo meron din kaso. Si Erwin Tulfo meron din pong kaso na disqualification. Bakit pinaupo mo yung kupal na yan? Hindi naman Pilipino yan. Amerikano yan eh. Di ba? Tsaka isa pa. Tangina niyan guilty yan sa kaso ng libel bas pinag-upo mo pa yung mga ganyang kriminal.
O si Franz Castro nga, child abuser din eh. Pinatakbo mo pa. O eto, kita mo, binoto ng taong bayan. Huwag mong pigilan yung demokrasya. George Garcia, huwag mong pigilan yung demokrasya. Yan lang ang meron tayo na pantay-pantay ang turing sa ating mga Pilipino. Kaya huwag mong imanipulag, George Garcia. Kakapal ng mga mukha nyo. Tapos demanda pa kayo ng demanda, kine-question lang kayo. Oo huwag kayong masyadong maarte. Kaya nga ako, si Rodante Marcoleta, merong ikinalat na balita rito. May mga offshore accounts daw to sa The Caribbean. Totoo kaya yun? Pag nakikita natin na ganito, para siyang sunod ng sunod kung kanino. Di ba? Pag biglaan nagdidesisyon, putangin na parang diktador eh. Pati pala yung online voting, hindi naman niya dapat dinidesisyonan agad dyan. Hindi pala siya dapat nagdidesisyon dyan, pero nagdesisyon siya, online voting yung mga natin. Kaya sana may magsampa ng impeachment dyan para matanggal na sa gobyerno yan. At kailangan i-freeze ang mga assets niyan dito, both here and abroad. Dahil baka mamaya totoo yung sinasabi ni Marcoleta. Ngayon, subukan mo, Garcia, si Marcoleta ay demanda mo. Siya ay naglabas na meron ka daw offshore accounts, shell account diyan sa ibang bansa. Ano ba pagka-offshore account? Ibig sabihin, merong hinuhugasan, nilalabhan na pera na galing sa masama. Hindi ba? Yan ang dapat na ipaliwanag ninyo. Kaya tayo, mag-aabang tayo, magbabantay tayo sa mga ganitong klase ng kahayupang nangyayari sa bayan nating Pilipinas. Okay, so importante, kaya sabi ko, importante yung pag-share, pagla-like ng ating mga topic, content. Kasi nga, pinag-uusapan natin dito yung mga ayaw pag-usapan ng media. Katulad dyan, yung mga protest. Actually, it's not a protest. It is just a request na mag-adhere sila sa trabaho nila of manual recount. Ano nang balita ron? Is the media asking for manual recount? O is the media happy with the lineup ng mga nanalo? Kasi if you will not call for a manual recount and if you will not kumbaga demand COMELEC para sa transparency, ibig sabihin hindi nyo talaga mahal ang bayan ninyo. Kasi regardless kung sino yung mananalo, sabi ko nga, kung ikaw ay mag-upo ng isang tarantadong gobernador, congressman, pero binoto talaga siya ng tao. Katulad dyan, si Kerwin Espinosa ang kupal. Nanalong mayor. Basta siya ay talagang nanalo, deserve ng mga constituents niya yung serbisyong Kerwin Espinosa. Pero kung mag-upo ka ng isang matino, kahit Duterte pa yan, pero dinaya mo. Di ba? Halimbawa, yung sa Davao, kahit si Pangulong Duterte pa yan, yung nanalo dyan, pero dinaya mo. Maling-mali po yun. Dapat hindi natin pinapatronage yung mga ganyang, yung mga ganyang maling gawain. Abangan natin yan. Maghingi tayo ng update. Nagsampa na rin ng Duterte Youth ng kaso or ng TRO sa Supreme Court and sana impeachment may magsampa rin. Sana yung mga kapatid natin sa PDP, yung mga nanalong congressman o kaya kung sino man, pwede naman magsampa ng impeachment case dyan sa Congress. So simulan nyo na yung pagsasampa dyan sa COMELEC. Dahil ako talaga, hindi ako masaya sa naging, hindi sa resulta hindi ako masaya sa sa naging election as a whole. Mantakin mo 17 million yung boto na hindi nabilang. Gumising ng maaga yung mga yan, naligo pa yan. Tapos pa yan, nakinig ng mga vlog natin yan, gigil na gigil, tapos biglang overvote. So kailangan natin malaman kung ito bang overvote na ito. Pag tinignan mo yung physical na balota, overvote talaga. Yun ang gusto nating malaman, yung 17 million na overvote, overvote ba talaga?
lalong-lalo na ang ating pinakamamahal na kandidato na si Pastor Apollo Kibuloy walang pakialam kung manalo or hindi, basta ang kanya lang maayos yung sistema. Kasi inarkila lang natin yung mga gamit na yan. Kung sasabihin ni Garcia na approve sa kanya yan, tapos 17 million yung hindi nabilang na boto, ibig sabihin, putang ina, may something talaga yung makina na yan. Ginawa, dinesign yung makina na yan para mandugas talaga. O hindi ba? O bibili na tayo next year, magpo-procure na tayo dahil sasabihin na successful yung eleksyon. O paano kung talagang mandurugas yung makina na yun, yun ang binili natin. O di, mas malala pa tayo kaysa sa Smartmatic. Di ba? Importante yan. At isa pang pag-uusapan natin mga bossing, itong kasi nung nakaraan na tayo ay pinachi-pachi natin, inisa-isa natin yung interview ni Bongbong kung saan inamin niya na wala siyang kwentang tao, wala siyang kwentang presidente, bobo siya at wala siyang impluwensya over his cabinet secretaries kasi sinabi niya doon sa kanyang interview kay Katunying na kanya ring aso sa pinakakurap daw yung gobyerno ni Marcos pero sinasabi niya, ang bait-bait nyo po kasi. Putang ina, meron bang pinakakurap na gobyerno na mabait? Tarantado rin to si Ito si Katunying, putang ina to, binenta na rin yung kaluluwa sa demonyo Sasabihin mo, mabait si Bongbong Marcos. Nakita mo ba yung ginawa ni Bongbong Marcos sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ? Yung kahayupan, kasinungalingan, katarantaduang ginawa niya doon. Sasabihin mo, Tunying, mabait. Putang ina, man of faith ka ba talaga? O satanas na yung isip mo? Kasi kung ikaw susunod ka sa simbahan ninyong iglesia at ang iyong tawag dito, pinanggagalingan, pinaghuhugutan ng spiritual ay sagrado. Putang ina, dapat magalit ka doon sa ako. Hindi ako masyado religyoso. Galit na galit ako sa ginawa sa simbahan na hindi naman ako kaanib. Dapat kahit hindi ka kaanib doon, kahit kakumpetensya ng simbahan niyo yun, dapat hindi mo tatangkilikin yun. Hindi ba? Dapat hindi mo tatangkilikin yung pagbaboy sa isang sagradong banal na dako. Kung gawin yan sa simbahan ninyo, tapos sabihin ni Bongbong Marcos, mabait siya, okay lang sa'yo. Tanginan nyo, puros kasi kayo mga puros kasi kayo mga mukhang pera kayo. Kaya, ayan, kahit demonyo na yung kaharap nyo, bumabait, basta busog ang mga tiyan ninyo O sinabi pa dito ni Bongbong Marcos sa kanyang interview na hindi daw siya, pag nag-uutos daw siya sa mga taon niya pababa, ang sinasagot daw sa kanya, baka makuha tayo. Doon pa lang, huling-huli mo na sindikato sindikato siya Bakit? Sinong gago ang mag-uutos tapos ang isasagot sa'yo, baka makuha tayo? Kasi ganito yan pag may inutos, hindi pwede sir Bakit? Gusto nyo magtayo ng gusto nyo magtayo ng subway sa ilalim ng tubig na walang bubong Release lang, walang malulunod yung mga tao pag doon natin pinadaan yung tren. Hindi pwede yun. Dapat ganun. Pero hindi kanya ang balik ng mga inuutosan niya, sir, baka makuha tayo dyan. Pucha, anong ibig sabihin nun? O di inuutusan mo yung ahensya na mag-hocus-pocus. Inuutusan mo yung ahensya na mag-magic ng pondo. Kasi COA When you say COA, ang panag-uusapan dyan, budget, pera, audit O di inuutusan mo siya na gumawa ng bagay na pag na-audit ng COA, yari. O di nahuli siya sa kanyang bibig na puta ina sindikato talaga siya. Na ang pinatatakbo niyang gobyerno, sindikato, hindi gobyerno para sa tao. Pagkatapos ng 3 taon, walang nagawa. Tapos ngayon, hihingi ng tawad, bati-bati na. Sasabihin mo, bati-bati kasi gusto mo ng stability. Gunggong, 3 taon na Ngayon ka pa nag-isip ng ganyan, tarantado ka, magkakabati kayo nung pumasok kayo ba't mo inaway-away yung mga kasama mo? Loko-loko talaga at dahil dyan, naano naman natin at marami na rin mga nag-react tungkol dyan, pero dito sa
importante itong interview na to ni VP Sara Duterte. Napakarami niyang mga binanggit dito na critical. Hindi natin masyadong na-scrutinize ito. Alam nyo, kasi mas mas nag-focus tayo doon sa presscon ba yun? Doon sa podcast na walang kwenta ni Katunying. Tungkol dyan sa kanyang among walang alam sa mundo. Kaya ito, pakikinggan natin. Kasi ang napikinggan lang natin dito yung bloodbath at kung ano-ano lang. Pero marami siyang sinabi dito na sobrang importante na feeling ko isa sa mga reason bakit nangangatog na tuhod, nangangatog na mga itlog ng mga congressman, pati ng mga nanalong senador. Kasi alam nyo po ba, ito sa atin lang sa atin lang. Kasi di ba mayroong napabalita na 2 senador na lumapit sa kanya. Alam ko na po kung sino yung 2 senador na yon. At ayon sa ating bubwit yun na maliit pero magandang taong bubwit yun. Napakaganda. Oo, talaga naman. Oo, parang anghel na walang pakpak. Ayon sa ating bubwit, yung 2 senador na lumapit ay si Pia Cayetano at saka si Panfilo Lacson. Sila daw yung mga ito, ayon sa aking bubwit, lumapit na sa kanya at nakipag-usap na sa kanya patungkol dito sa impeachment. Siyempre, alam naman natin, si Pia and si Ping Lacson is, alyansa. Pero alam din naman natin na right after manalo ni Lacson, binanatan niya kagad yung GAA 2025. At sinabi niya na pinaka-corrupt na general appropriations daw yan. So it's a direct hit or direct attack sa pumirma niyan, which is sino? Si Bongbong Marcos na campaign manager nila. Deserve naman ni Bongbong Marcos na traitor rin siya . Kasi ito talaga si Lacson, walang affiliations talaga ito. Si Lacson is always a trapo. Lagi yan nasa gitna, wala yang kakampihan. Mas gusto niya yung ganyan para makakapaglaro siya sa magkakaibang kampo. Kaya nga yan, kinuha siya ni BBM. Akala ni BBM siguro kaya niyang gaguhin yan. Alam ni Lacson adik . Di ba? Alam ni Lacson na ganun . Bakit? Hindi ba si Lacson mismo nung 2022 at saka si Manny Pacquiao ang nag-request na magpa-drug test lahat ng presidente? O hindi ba sila? Kasi nga alam nila yan. Di umano. According to them. O hindi naman magre-request yan ng drug test . Doon naman unang naging naging issue yan. Yung pronouncement lang naman na merong isang presidente or presidentiable na mahilig sa coke, sabi ni Pangulong Duterte. Silang 2 ni Pacquiao naman yung pumiyok na sinabi na lahat na lang tayo magpa-drug test para ganito ganyan, hindi ba? Tapos biglang may lumabas na drug test, puta, galing yata sa Quiapo. So alam nila yan. Alam nila yung kapasidad ng tao na yan. And katulad nung lagi kong sinasabi sa inyo, the shift of power is slowly going against them and slowly moving towards Inday Sara Duterte, which is still at the moment the front runner for 2028 elections. Kakatapos ng 2025 2028 na yung pinag-uusapan natin. Ganun talaga. Kaya nga last quarter ng 2026, diyan na talaga yan magkakaroon ng magkakaroon ng mga kandidato yung kanya-kanyang epal na yan. 2026 bago matapos, away-away yan. So lahat ang aga lang kasi nila talagang tinrabaho si Inday Sara. Kasi tinrabaho nila si Inday Sara 2023, tinrabaho na nila. So imaginein mo, 5 years. Kasi 6 years supposedly, di ba, ang term. Pero 5 years nilang planong durugin ito si VP Sara. And feeling ko, hindi enough yung 5 years.
Hindi enough yung 5 years, lalong-lalo na kung ang sisirain mo, isang matinong tao, you can never put a good man down. Si Pangulong Duterte for the past 6 years, he's been a subject of attack ng lahat ng mga obstructionist niya. And yet, na hanggang ngayon, napakataas pa rin ang trust rating niya. Kaya anong ginawa ng mga bumabati ko sa kanya dahil bulletproof si Pangulong Duterte? O sinimulan, si Bongo, si Bato, si Sara, si Pastor Kibuloy, yung mga nakapalibot kay Pangulo, yun ang hinahayop nila. Kasi nga hindi nararamdaman ni Pangulong Duterte at hindi naniniwala ang taong bayan sa mga ibinabatikos nila kay Duterte. Butangin na ba naman? Sino ba naman yung pinuno ng kabaliwan ng pambabatikos kay Duterte? Si Trillanes, kahit kapitan sa Caloocan, hindi mananalo yung gagong yan eh. So ayun na nga, unti-unti naglalapitan na kay VP Sara etong mga political butterflies na ito, and it's an indication na talagang pahina na yung mga tangina, hindi sila lumakas ever. Pahina sila ng pahina ng pahina ng pahina. And si Inday Sara nagbubloom and ready na sa 2028 bakbakan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, lahat na ng way para para ma-eliminate ang mga Duterte, ginawa na nila. Una, gusto nilang i-disqualify perpetually. Mukhang mahihirapan sila with our numbers dyan sa Senado. Ano pang gusto nila? Ipapatay. Sabi niya, ilang beses nang may assassination attempt sa kanya. So hindi mo siya ma-eliminate. Kaya ang ginagawa na lang nila, tinatry nilang i-rig yung election ngayon, practice para sa 2028. Gagawin nila ulit yan. Therefore, walang kwenta ang pagtakbo ni VP Sara Duterte kung meron tayong eleksyon na hindi mapagkakatiwalaan. Kahit 10 Inday Sara yung tumakbo, kung kaya nilang i-manipulate yung result ng eleksyon, wala rin. Hindi rin magiging presidente ito si Aling Inday. Kaya importante yung eleksyon natin ngayon. Importante, silipin natin, importante yung mga opisyal ng COMELEC ngayon magsilaya sa matanggal lahat ng mga hinayupak na yan. At kailangan linisin talaga natin yung sistema ng eleksyon dito. Ibalik yung dating sistema ng eleksyon sa ibang bansa. And dito sa Pilipinas, hybrid talaga. Dapat manual count at saka yung automation. Hindi pa pwedeng automation lang. Pakinggan natin yung mga patutsada, yung mga sagot ni VP Sara doon sa ang sinasagot ni VP Sara kasi dito yung interview ni Toby Chanco Ang unang sumuka kasi naglaglag sa Kongreso si Toby Chanco. Ngayon si Toby Chanco mukhang na gusto rin maging Speaker of the House. Mukhang gusto nang agawin kay Martin Romualdez yung speakership na alam naman natin yung mga aso ni Martin dyan sa Congress, ayaw na ayaw. Dahil syempre, ikaw ba naman nakakain ka ng masasarap na pagkain simula nung si Romualdez, ipapalit mo ba? Kahit na 14% lang yung trust rating ng kupal na yan, gustong-gusto pa rin nila. Si Toby Chanco gusto rin maging speaker. Pucha, eto si VP Sara, si Pulong ang gusto niyang maging speaker. Maganda yan. Pakinggan natin ang sasabihin dito ni VP Sara. Okay, Bril Montalvo, please. Recently, VP, sabi ni Alianza Campaign Manager and Navota Representative Toby Chanco na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget, kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress. In a statement. Speechless. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million AKAP ang bayad sa pirma sa impeachment. So, baka iba pa yung sinabi niya, recent lang sa interview sa One News. Baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yun doon sa mga natanggap noong mga... Grabe, so, si Toby Chanco may pinagtatakpan pa pala. Meron pa palang million. Aside from the million na pera, meron pang conditional release ng mga budgets nila.
O kaya yung sinasabi natin na kailangan talaga ang trabaho ng mga congressman is solely yung paggawa ng batas. Dapat yung mga projects, mga tulay, mga infrastructure, dapat yan hindi talaga sa kanila yan. Dapat yan nasa executive yan para nasa executive dapat yan. Ang executive branch is yung, of course, Malacanang, and yung mga LGU, local government, governor, mayor. Dapat talaga yung mga dyan yung hindi sa congressman. Kasi minsan ginagamit ng congressman yan para sabihin na mayroon silang ginagawa. Hindi naman lang trabaho yung gumawa ng ng kalsada. Ang trabaho nila gumawa ng batas. Bakit nakafocus sila sa projects ng DPWH? Ba't nakafocus sila sa mga projects ng tawag dyan, yung mga waiting shed? Di ba? Dapat nakikipag-cooperate, coordinate, direkta itong mga congressman in terms of distrito nila sa mga mayor. Dahil yung mayor, buong syudad, kanya yun So kung halimbawa sa distrito ko walang project si mayor, ikaw na representative ng distrito na yon, you go to the mayor's office na, Mayor, wala akong nakikitang ganito sa ko, bakit iwan na iwan yung ko, parang paborito mo lang yung distrito mo. Sir, naman, ito yung mga projects na kailangan ng distrito ko, paki-asikaso naman. Dapat ganun ang ginagawa, hindi yung putang ina ninyo, kayo na yung namimili ng project, namimili kung anong tulay gagawin. Kung ilan patong nung simento, kayo na yung nagdidesisyon, hindi naman kayo mga engineer, mga kupal kayo. Hindi naman kayo mga hindi naman kayo taga DSWD para mamigay ng pera. Ang trabaho nyo, gumawa ng batas. Dapat i-focus yung lahat ng trabaho nyo dun. Nagpirma. And totoo din naman yon, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. VP, sinabi din ni Toby Chanco na nabawasan daw yung boto ng kandidato ng mga alyansa dahil nga ito nga sa impeachment movement na inilabas ng Congress. Yan ang hindi ko masasabi without a study. Baka merong access sa study si Congressman Toby Chanco kaya niya nasabi ng ganyan. But hindi ko masabi yan kung yan ba ang rason kung bakit pangit ang resulta ng mga senators doon sa alyansa. Arjun Relator, Jermaine Buntan. Ma'am, regarding sa result sa senatorial candidates, ma'am, ano tingin niyo magiging takbo ng impeachment trial, ma'am? How positive are you or confident are you na ma-active kayo, ma'am, dun sa impeachment trial sa Senate po? Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At yan yung isang maganda kay VP Sara Duterte. Naikwento ko na yan sa inyo na yung iyong weakness, yung iyong fear, use it as a cloak. Hindi ka nila kayang saktan. Kapag ka ikaw, tinanggap mo na sa sarili mo yung mga bagay-bagay, they cannot use that against you anymore. Kaya nga ako, sa pagvo-vlog, noong ako'y nagsisimula pa lang, sobrang affected din ako sa mga bashers. As in, lahat ng mga negative comments nila about me, talagang iniisip ko. And affected ako. But as it dragged on, na-realize ko na hindi ako magiging effective na content creator kung masyado akong nakadepende sa negative, mas madaming mga tao yung positively na aabot ko.
So, bakit ko isipin yung mga negative? Kung 10 lang yung negative, 100 yung positive. And then, para sa akin, hindi ko na dapat pinapansin yung negatibo. At saka kung ginagawa ko sa mga bashers, putya na, tuwan-tuwa ako, ibig sabihin, meron akong naiinis. O kaya pag may mga basher ako, talagang tuwan-tuwa ako, hindi ako masaya sa isang araw na wala akong nakikitang basher. Tuwan-tuwa ako pag may mga basher at saka yung mga basher na yan, putang ina, pinanliligo, inaalmusal ko na lang yung mga negative comments ng mga yan. O hindi ako nagva-vlog dahil sa mga basher because haters are gonna hate. Doon ako sa mga naniniwala sa akin. So kahit na ano pa yung chismis na ilabas tungkol sa akin, if naniniwala yung karamihan ng mga nanonood sa akin, doon ako dapat maging masaya. So yung mga basher, wala na sa akin yan. Wala na sa akin yan. Walang kwenta. Ganun din kay VP Sara. Lahat ng pwedeng mangyari sa kanya, possibilities, tinanggap niya na. Matanggal ako, hindi na ako makatakbo ulit. Okay lang. Makaka-focus ako sa family ko. Sabi kanila, when a door closes, a window opens. So, kung nagsaradong pinto ng politika sa akin, di magpakasaya na lang ako being a private citizen. Pwede na siyang magnegosyo, pwede na siyang, she can go anywhere without being followed, without being scrutinized by itong mga fake news peddlers, katulad yung mga pagpunta-punta niya sa ibang bansa. So, pwede niya nang gawin yun. So, it's a win-win for her. Ito ang maganda sa mga politiko. Ito ang maganda sa mga politiko na yung kanilang mga titulo hindi pumapasok sa ulo nila. Yung mga titulo nila nasa puso, ibig sabihin kung manalo ka man bilang mayor, bilang opisyal ng pamahalaan, talagang magtatrabaho ka. Ito ang maganda sa mga ganitong klase ng tao, di katulad mga congressman. Puros personal na agenda, puros pansariling kapakanan, puros pagnanakaw ang mga gagawin. Kaya takot na takot silang mawala yung kanilang source of, yung kanilang gold mine, ika nga. Takot na takot silang mawala yun sa kanila. Kaya lahat ng kahayupan, kademonyuhan, gagawin ng mga yan para lang makayakap sa kapangyarihan at mas marami pa yung perang madala nila sa impyerno na akala nila kaya nilang bilhin si Satanas para bigyan sila ng magandang higaan sa impyerno pag nangamatay sila. Ang di nila alam, putang ina, sa kumukulong asupre, magsuswimming sila doon. Buong panahon na nandoon sila sa impyerno. Na lahat ng mga nanakaw nilang mga pera, putang ina, hindi nila alam. Si Satanas, seryoso siya sa trabaho niya, hindi mo siya mabibili. Yari kayo. Hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending noong impeachment. Pero yung preparation po ng mga lawyers natin, kamusta po? Lawyers, okay naman sila. Full throttle na yung kanilang preparations for the impeachment. And of course, they would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ma'am, we have Kyodo News, a Japan media base. Ken Sasaki, go ahead. Japanese na to the previous survey, 9% could not secure the Hindi ba bloodbath? Alam mo, dahil dyan sa bloodbath na yan, ang daming mga congressman, ang daming mga tatanga-tanga sa idioms or figure of speech. Alam mo, noong ako'y nag-aaral sa high school and college,
trip na trip ko yung figure of speech. Pag yan na yung mga yung subject ko sa English, yan na. Tuwan-tuwa ako dyan. Kasi yung mga cynical, mga sarcasm. Dyan yung pinag-aaralan eh. Putang ina tong mga congressman na to. Sinasabi pa nila na hindi daw mabuting halimbawa si Inday Sara dahil sa pagkabayolente niya. Mga gago. Alam mo, hindi mabuting halimbawa kayo. Mantakin mo kahit grade 2 alam na figure of speech ito. Figure of sinong tarantado naliligo sa dugo? Putang ina nyo. Ha? Walang tarantado naliligo sa dugo. Kung maligo ka sa dugo, putang ina niyan, baliw ka na nun. Kaya, putang ina niyan, dinuguan, maraming kumakain. Kumakain ng dugo, ayan, yung mga mister dyan. Na hindi makaantay, puta, sinabi na ngang dinuguan, kulit-kulit pa din. Pero yung putang ina yung bloodbath na yan, it's a figure of speech. It means she's in for a war. Makikipaggera talaga siya. I mean, and she wants it. Gusto niya yun. Sabi nga any lawyers, ang gusto ng halos lahat ng mga abogado is hindi magkaroon ng trial. Kasi nga, sa trial, 50-50 ka. It depends on how good your lawyers are para manalo ka. It depends on yung mga ebidensya na hawak ka o hawak mo, doon nakadepende yung panalo mo. But if walang trial at all, wala kang katalo-talo. So, lahat ng mga abogado, ganyan ang gusto. Ha? Lahat ng mga abogado, ganyan ang gusto. Gusto ng mga ganyang kaperahan. Kaperahan. Mga ganyang walang trial. Pero, sa isang abogado o sa isang akusado na gustong-gusto ng trial, alam mo ibig sabihin nun? Sure win. Kumbaga, alam ko na wala akong ginawa. Pangalawa, alam ko na grade 1 lahat ng kalaban natin. Alam ko na mga hindi patulian, mga supot pa. At mga bobo yung mga yan. Kaya tara, i-expose natin. Isa sa mga rason kung bakit takot na takot ngayon etong mga congressman. Lahat silang bloodbath, ala. Masyado namang brutal, masyado namang ganito. Kawawang mga bata. Putang ina nyo, hindi na uubra sa amin yan. Mga gago, walang batang nanonood. Walang batang nanonood kay Inday Sara. Batibot siguro pinanonood niyan. And besides, kung may mapanood man na bata si Inday Sara, mas mabuti at least as early as yung young age, magkaroon na sila ng pagmamahal sa bayan. Kesa naman ang panoorin natin, putang ina si Teacher Franz Castro na hindi yata daw nakapasasalet yan. So dito na-expose dahil dito sa bloodbath ni Inday Sara, tingnan mo she just mentioned that word. Lumabas kung sino yung mga bobo sa gobyerno, mga bobo sa congressman na mahina ang mga kokote na took yung sinabi ni Inday Sara literally. At saka itong si Claire Castro na isa ring boba na ang sabi sana hindi naman literal yun. Putangin nang yan. Ipagdasal mo. Sana punta ka Santa Clara, magdala ka itlog. Ialay mo para magkatotoo yung dasal mo na hindi magkatotoo yung bloodbath na yun. Kung di ka ba naman tanga, maghanap ka. Claire Castro, bigyan kitang 5,000 pagka nakakita ka ng tao naliligo sa dugo. Unless na-disgrasya yan. Sinaksak niya yung sarili niya. Pero putangin nang yan. Wala hindi totoong yun. Hindi totoong nangyayari yung putangin na bloodbath na yun. Tanga talaga eh. Around 8 feet. Why do you think that Marcos Trump has a role in the Senate? And also, did you talk with nakakaon po kong tagam ato ang atong 2021 with ang resulta ng election sa ibang party. Wala pa yung dalawang candidates, si Omar at si Rigo. Si Omar Duterte. Meron ba ang sariling candidate for Speaker and Senate President? Ito na, Speaker. Wala. Wala akong candidate for Speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for Speaker or for Senate President.
Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit siya yung napili mo na in-endorse mo? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Ito maganda to ha. Kasi noong panahon pa ni Pangulong Duterte, remember, nung nagkaroon ng crisis dyan sa Congress, si tawag dyan, supposedly maghahati in 3. Si Cayetano, si Velasco, at saka si Velasco ba yun? Lord Alan Velasco at saka si Martin Romualdez. 3 sana sila supposedly magtatalo-talo. Ang tawag dyan yung term sharing. Pucha, yan, hindi nagkatotoo, nagkaroon ng problema. Tapos tinutulak na maging Speaker of the House dahil nga sa problema nung 3 tao na yun. Diyan sa sabi nila si Pulong na lang para mas maganda. Alam mo, nagalit si Pangulong Duterte noon kasi nga ang mga Duterte may delikadesa yan. Sabi niya, I am the president, and then ikaw gusto mong maging Speaker of the House. So parang lumalabas yung dalawang kapangyarihan within the co-equal branch makukuha natin. Ayaw ko nung ganun. Pangit. Anong iisipin ng ibang tao? Anong iisipin ng ibang bansa na we're manipulating yung mga key positions sa gobyerno? So no, it's either you if you really want to be speaker, you go ahead and do it. I'll step down as a president. Ganun ang sinasabi ni Pangulong Duterte because of delikadeza. Sa politika, wala nang delikadeza. Si Bongbong Marcos, walang delikadesang kupal na yan. Kita mo, sinong pinagkukuha, puro kamag-anak niya. Pati yung mga ambassador sa ibang bansa, kamag-anak ng asawa niya. Pati yung smuggler nga daw sa yung Michael Ma, kaya business partner pa daw yata Di umano ng misis niya hindi ba? So what I'm saying is the Dutertes, you really cannot find sabi nga, hindi ka makahanap ng pangit sa mga ito. Most especially in terms of kung sila ba ay mga magnanakaw o mga mapang-abuso sa kapangyarihan, hindi mo talaga makikita yun sa kanila Kasi ang apektado lang naman sa mga pamumuno ng mga Duterte yung mga kriminal. Pero yung mga matitinong tao naman, okay naman. Katulad niyan, delikadesa. Di ba? May delikadesa ang mga Duterte. Although, sasabihin mo na naman, delikadesa, ano ka ba, boss? Tayo na sa Davao nga, sila lang nanalo kasi nga, sila lang talaga yung kandidato na kahit sabay-sabay manalo, tuwan-tuwa ka. Alam mo kung bakit? Kasi alam mo, mabubuting puso nitong mga to. Bakit mo pipigilan ang isang pamumuno ng mga Duterte, ang katulad ng pamumuno ng mga Duterte na walang ibang layon, kundi ayusin, pagandahin ang nasasakupan nila? Bago nyo silipin yung mga Duterte sa Davao, tingnan nyo muna yung mga Pacquiao sa General Santos, sa Sarangani. Tingnan nyo yung mga Hoson sa Nueva Ecija, yung mga Singson sa Ilocos, mga Marcos sa Ilocos Norte, Fariñas. Yan yung mga tingnan ninyo. You compare your cities, yung mga lugar ninyo na pinamumunuan din ng isang pamilya lang, compare mo sa Davao City. Kapag mas maganda yung lugar ninyo, putang ina, tanggalin na natin yung mga Duterte sa kapangyarihan. At marami pang ibang mga political dynasties dyan. Wala masama sa political dynasty. Kung gusto nyo ipagbawal yan, okay lang din. Pero hanggat hindi pa naman pinagbabawal yan at may mga Duterte pang tatakbo, putang ina, i-utilize natin. Hulog ng langit ang mga Duterte na yan. Meron yan silang brand ng politics. Kung ang mga Marcos, kilala sila sa pagnanakaw sa bayan, itong mga Duterte, kilala ito sa matapang na pamumuno para sumunod ang nasasakupan. Siguro, hindi ko alam. Sinabi lang niya sa atin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan. Sa misa. Another, follow-up ko lang doon sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung formula niyo para magkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family,
Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially, immediate family. Kasi karamihan naman yan usually. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung third termer or incumbent. VP, Sige, Brent, go ahead. VP, ngayon kumasa itong si Chel Jokno and Attorney Lyle De Lima for prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Anong comment mo dito? And binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila De Lima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeals. Hindi ako Ganito dapat ang interview. Hindi katulad nung kay hindi katulad nung sa'yo, Katonying. Ang bait-bait mo kasi, sir. Ang bait-bait mo kasi. Tingnan nyo, para kayong gagong nagdidilaan ng sugat. Ganyan ang interview. Walang script. Alam mo, scripted na nga yung interview nyo, pang tanga pa. Walang hiya kayo, sinayang nyo ng pera ng gobyerno na naman dyan sa interview na yan. Dami-daming trabaho, putang ina, interview kayo ng interview. Hindi lang daw yan yung first batch. May second batch, third batch pa daw yung putang ina yan. Magano ka? Ang ginagawa ni Pangulong Duterte, yung kada Martes na, ang tawag yan, Talk to the Nation. Para kung talagang may ginagawa ka sa Pilipinas, putang ina, linggo-linggo mag-talk of the nation ka. Pag malaki yung mga ginagawa mo, hindi yung puro kayo politiko, katarantaduang podcast nyo. Comment, hindi ko kasi nabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Nahirap mag-comment dyan. John Chel Jokno. And, well, understandable. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal. Putangin lang yan. Understandable yung si Chel Jokno tsaka si Laila De Lima na galit sa mga Duterte yan. Yan yung mga obstructionist ng mga Duterte. Yan yung mga, kumbaga, apektado kasi ang mga kupal na yan sa pamamahala ng malinis na pamamahala ng mga Duterte. Dahil yung mga kasapakat nila ng mga komunista talagang naubos nung panahon ni Duterte. Yan si Laila De Lima, kapatid ni Laila De Lima, asawa ni Joma Sison. Yun narinig ko yun na kaya naman pala putang na galit sa Duterte. Hayop na yan. Pero galit na galit talaga sa mga Duterte. Kaya lang, dapat ba tayo matakot sa Chel Jokno na tsaka Laila De Lima? Tanginan yan, katabi nga nila si Pangulong Duterte. Sa Senado, walang nagawa yung mga kupal na yan Si Laila De Lima gusto pang dilaan yung pisngi ni Pangulong Duterte sa sobrang in love niya Ang tanda-tanda ni Pangulong Duterte, di ba? Laila De Lima nga 15 years sa kapangyarihan, puta, walang ni isang kasong na isampa kay Pangulong Duterte. Dito pa kaya kay Inday Sara, utanginan yan. Paano mong kakalabanin si Inday Sara patungkol sa corruption? Ikaw mismo meron kang corruption Di ba? May hinahanap na pondo sa'yo nung nasa Department of Justice pa yata siya o nasa Commission on Human Rights. Baka mamaya lumabas yun, Laila De Lima, putang ina, yung hearing na yan, mapunta sa'yo. So it's not a concern. Itong mga kupal na to, di naman mga magagaling na mga litigation lawyers itong mga to. Kaya nga nasa politika mga kupal na yan The reason why they are in politics, it's because bobo silang mga abogado. Kasi yung mga fortune, kita mo, nasa politics, wala. Bakit? Magaling ng mga abogado yung fortune They get their fortune legally sa kanilang mga legal fees. Itong mga gago na to, kaya yan nagpolitika kasi walang naniniwala sa kanilang mga kliyente. Wala silang makuhang pera sa mga kliyente. Kaya kukuha na lang ng pera yan sa taxpayers. So, ba't kakakabahan sa mga gunggong na yan? Utang na, besides, hindi lang naman sila abogado, pati naman si Inday Sara abogado. Ano namang alam nila dyan sa issue na yan? Hindi ba? Sabi nga ni Inday Sara, first off, putangin na yan, it was all settled. Ang hindi na lang nasisettle, yung nasa COA,
And it is the COA who should be auditing it, not the Congress. So bakit nila ako hihingan ng isang bagay? Bakit nila ako hihingan ng audit sa isang bagay na hindi naman ino-audit? Mga gunggong. Anti-Duterte since birth. Yes. In fact, Since birth talaga, putang na si Leila de Lima, lumalangoy pa lang sa imbornal na na ano ng nanay niya. Ano pa lang yan, putang na anti-Duterte na yan. Duterte! Oh, yun nga unang nabanggit yata niyan pagkalabas si Duterte. Duterte. O si Chel Choco, ganun, joke no, ganun din. Hindi na nakapagpalinis ng ngipin yan, kakayak-yak sa mga Duterte. Oo, di ba? wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Last na VP, sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chua. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit siya nanalo. Update po ma'am sa birthday celebration niyo sa The Hague ma'am at saka yung ano po yung magiging program doon ma'am at when are you going to fly to The Hague po? Okay. Or invited ba? Oh yes, invited kayo lahat. Release naman na sila pero bibisitahin pa rin namin just to come. Ayun nga, speaking of The Hague, we just got our Shenzhen visa yesterday, and given the opportunity, makabisita tayo sa mga kababayan natin dyan sa The Hague. O yung mga nanonood sa atin dyan sa The Hague, yung mga kababayan natin na madalas nagka-camp out dyan sa labas ng detention facility ni Pangulong Duterte, antayin ninyo ang banateros dyan. Oo, kita-kits tayo dyan. Basta expect natin by siguro mga last week of June or first week of July nandiyan dyan na ang banateros. At least ako, oo. Kasi yan yung mga dates na na-approve sa aking Shenzhen visa. So, maghahatid tayo ng mga bali-balita, ng mga kaganapan, real time dyan. Siyempre, kailangan yung issue kay Pangulong Duterte sa The Hague. Hindi natin dapat yan bitawan. Kailangan hanggat nandiyan siya sa The Hague, hindi tayo humihinto ng pagtitipon-tipon dyan, pagbibigay ng balita para hindi tumamlay kasi mga Pilipino ganyan eh. Mainit lang sila sa simula, pag tumagal na, madali nilang na-accept yung mga bagay-bagay. Tapos nagiging okay na lang sa kanila. So tayo hindi natin tatantanan yan kasama ang Banateros at ang SMNI, si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi tayo hihinto sa paghahatid ng balita dyan sa The Hague. Sabi ko sa inyo, ang nandiyan lang, SMNI na lang. Wala nang dyan. Wala nang ibang media dyan. Nakikibalita na lang yung media sa Pilipinas dyan sa mga vloggers na nandiyan dyan. Pero rest assured na ang SMNI at ang Banateros, di natin bibitawan ang The Hague hanggat hindi nakakauwi si Pangulong Duterte. Comfort them sa mga nangyari sa kanila, and Thanksgiving as well from the local government sa doon kung saan yung pagdukot nila, pagkidnap nila kay President Duterte. Hindi namin na-anticipate yun. Although every meeting namin nasa agenda yon, except that he refused to talk about it. So tapos na yan lahat. Before ng ending before ng deadline ng filing of candidacies, ako ang inutusan na kausapin si Congressman Vincent Garcia to tell him na meron pa siyang term as congressman. So siya lang kung please ang pwedeng tumakbo. Kasi nakikialam ang mga hindi tiga Davao dito sa Davao City. Nakikialam ang governor ng Isabela Province, nakikialam ang mayor ng Santa Cruz, na hindi naman sila tiga Davao City. So ang sinabi namin, ang gusto ipaabot kay Congressman Vincent Garcia at that time,
ay kung pwede lang sana siya lang ang tumakbong congressman. Noong wala nang makipag-usap sa amin, hindi na ako sinasagot. And then nakita na namin, nalaman na namin kung sino yung tatakbo sa 2nd District. Well, yes, because si Javi Campos is a candidate of programa namin sa papasok lang natin yung Davao City doon. Ang budget sa Davao City. Doon tayo sa may uling bilitawan niya, yung tungkol sa mga kritiko niya. At the end of my term, nagawa natin na maging insurgency free. And lahat yon wala tayong hiningi sa congressman man or sa senators. Meron lang tayong diba? Ito, tinan mo. Pag si Inday Sara nagpapa-interview and you ask her something, especially kapag ka dun sa lugar, sa bayan niya, she knows what to answer. Why? Because she's working. Ito si Bongbong Marcos, nung interview niya kay Katunying, meron ba siyang mga sinasabing nagawa niya sa bayang Pilipinas? Marami siyang pag-amin doon na bopol siya. Na wala talaga siyang nagawa, na wala siya talagang ginagawa, na wala din siyang mga pinagsasabi doon na mga nagawa niya. But here, dito sa interview ni Inday Sara, sinasabi niya na ito yung mga bagay na nagawa namin sa Davao City without the help of the national government. So ito yung mga peace and order, ito yung unlivable na city, ito yung mga qualifications para ang isang lugar ay mapunta doon sa bracket ng mga livable city at peaceful city. Ginawa natin yun without the help of the national government. Si Bongbong may mga ganyang sinasabi. Wala, kasi wala talaga siyang alam. Ang alam lang niyan kung ano-anong mga kabulastugan at saka kung ano-anong paawa. Pero kung tatanungin mo talaga yan, wala talaga yan alam, walang naaalala. Hindi nga natin alam. Kung sabi ko nga sa inyo, baka yung utak niyan, kinakalyo na talaga eh. So hindi niya talaga alam kung ano nangyayari sa kapaligiran niya. Basta ang alam niya, may kakulangan siya. Yun lang, in general. Nagkaroon siya ng kakulangan, na ganito, na ganyan, ganun lang. Pero ito si Inday Sara, when he's, yung entertaining questions at when she's answering those questions, alam niya yung sinasabi niya. At makikita mo talaga, totoo yung sinasabi niya. Kaya ito yung klase ng mga leader na gusto natin at kailangan natin. Kasi kapag tinanong mo sa trabaho nila, alam nila kung ano talaga yung status ng trabaho na yan. Hindi katulad yun ni Bongbong. Iba nga yung sinasabi ni Bongbong, iba rin sinasabi ng spokesperson niya. Na pinaglihirin sa Manika. Si Claire Castro, na mas matalino pa yung Manika ron eh. Kaysa sa kanya, walang utak talaga yun eh. Dalawa na ni-request sa national. Ito yung CSP Food Restaurant dyan lang sa President ay yung burial and medical assistance, and tinanggal talaga nila. Ito, din sinasabi din niya, pasensya na kayo, sorry dahil hindi na ako masyadong nakakatulong ngayon. Kasi nga, ang budget na lang na binigay nila sa amin is almost yung budget na lang ng office to function. Ano ba function ng office ng Vice President? Wala. Wala. Ang function lang nila is to really wait for the President to be incapacitated para ready silang mag-assume ng power. Yun lang naman talaga ang trabaho ng Vice President eh. Kaya nga, in order for the Vice President's office to be relevant, kailangan din nila ng pondo para gumawa ng mga bagay-bagay na labas sa kanilang mandato. Ang mandato nga lang nila is hintayin si Bongbong mamatay. Yun lang ang mandato nila eh. So, tinanggal lahat yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa opisina ko, dating opisina namin, doon yung Office of the Vice President. Every day, nakikita natin may maraming tao doon na tinutulungan sila, burial, mga medical assistants, tapos yung mga sa eskwela, marami silang tinutulungan doon, daan-daan, araw-araw, sa, lang yan main office ng OVP. Sila lang ang opisina na inilagay yung kanilang mga offices sa buong Pilipinas.
inilagay yung mga offices sa buong Pilipinas, inilapit yung opisina ng Vice President sa buong Pilipinas. So nagkaroon sila ng mga satellite offices kung saan may mga pumipila din doon. So libo-libo na mga tao yung pumipila for assistance sa office nila at tinanggal yung pera, yung budget na supposedly pantulong sa tao. Ang budget na lang na natira is yung budget na pambayad ng mga sweldo ng tao, benepisyo, pang-maintain sa opisina, yung mga tubig, papel, ink na ginagamit nila, kuryente, tubig, dun na lang, enough lang para doon yung perang ibinigay sa kanila. Wala talaga silang magagawang serbisyo. Kaya humihingi siya ng syempre di na naman sila mayaman. Para katulad ni Willie Revillame, mamigay ng jacket araw-araw. Hindi ba? So wala rin naman silang budget na binigay ng Congress and the Senate. So sabi nga niya na kaya pasensya na kayo, hindi ako nakakatulong ngayon at hindi ako makakatulong kasi tinanggal nila yung budget ko pang tulong. Sana maintindihan yun. Hindi ko naman pwedeng ibigay sa inyo yung sweldo ng mga tao ko. Pag binigay ko sa inyo yung sweldo, kasi ako yung sweldo ko, pwede ko ibigay sa inyo. Pero sigurado ko na yung sweldo ni Inday Sara, hindi niya na, magkano ng sweldo ng VP? Wala pa 300,000 yata eh. Hindi ba? O baka nga 500,000. Ano mo yung 500,000? Sa dami na humihingi sa yung tulong, baka kulang pa yan. So, humihingi siya ng para maintindihan ng taong bayan na hindi siya nakakatulong ngayon dahil sa politika. And I hope that the Filipino people can understand dahil alam naman natin mga Duterte. Alam niyo si Pulong ang payat. Kaya pumayat si Pulong dahil sa stress. Sabi ni Pulong, na-stress daw siya kasi hindi daw siya makatulong. Kasi ganun din. Hinold din yung kanyang budget dahil Duterte siya. So hindi siya makatulong. Naaawa daw siya doon sa mga tao na humihingi ng tulong sa kanya na wala siyang maibigay na tulong. Dahil nga, sinisikil yung budget niya. Kasi nakaraan, sabi ni Bahanat, ang payat na ni Pulong. No? Sabi ko kaya siya pumayat dahil na-stress siya. O ba't siya na-stress? Na-stress siya kasi nga yung mga tao hindi niya matulungan katulad nung ginagawa niyang pagtulong noon na available yung pondo, may bibigay mo na kagad. Ngayon, walang-wala daw talaga dahil pinupolitika sila. So, nalulungkot siya para sa mga constituents niya. O, di ba? Ganun yun. Tinanggal ng House of Representatives yung line item na yun, kaya hindi talaga namin siya nalagyan ng budget. So, humingi kami ng pasensya doon. Pero tuloy-tuloy pa rin yung aming disaster, sabi tawag na to, Disaster Operation Center, DOC, Disaster Operation Center. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabago campaign natin kung saan we advocate education sa mga kabataan and we are targeting to plant 1 million trees. So nag-re-strategize kami sa Office of the Vice President. Sinabi ko sa kanila, since maliit na lang yung budget natin, paliitin natin yung project, tapos habulin natin, bilisan natin na maabot natin yung targets natin para ganyan ang leader. Ganyan ang leader, marunong mag-adjust. Ganyan ang leader, nag-strategize. Hindi kailangan pag ikaw ang pinuno nung head or pinuno na head pa. Kung ikaw ay pinuno nung ahensya, kailangan nag-iisip ka. Hindi yung nasa paligid mo yung nag-iisip para sa'yo. Yung nasa paligid mo, nandiyan dyan para mag-suggest. Pero ikaw ang ulo, ikaw dapat ang nag-iisip. Ang problema kung yung ulo, tuyot. Tanga na nung may isip niyan, tinan mo yung interview niya, parang tanga. Tinan mo si Inday Sara, di ba? Maliit na projects lang para ma-achieve natin. Kasi wala tayong budget eh. So, kailangan natin, and pera pa din naman to, and may magagawa pa rin naman tayo. Di nga lang katulad noon. So, we still need to do something para sa mga budget na meron tayo. Kita mo, kahit di naman niya trabaho magtanim ng puno, tatanim na lang siya ng puno para at least kahit papano yung mga singhot ng masamang energy, pag may mga puno na, mga mabubuting hangin na yung masinghot nila, baka magsitino mga utak ng mga hayop na yan. Hindi ba ganyan kagaling ang VP Sara natin? Next year, makagawa tayo ng iba pang project. So, ganun yung strategy namin ngayon with truly no budget at all. So nagpapasalamat ako dahil tuloy-tuloy pa rin yung suporta at mine is my concern is the priority of
my work here in Davao City. So, sabi niya, hindi daw siya sasali sa lineup doon. So, interview sa isang tao na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she refuses to answer the question about confidential funds. But if you can remember, umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Una, umattend ako. I refuse to take an oath because wala naman sa rules nila. But wala silang tinanong sa akin kung Ito na, yung sinabi ni yung taga La Union, yung bulbul sarado na yung bulbul sarado yung mukha na congressman na may mga ganun binabanatan. Oo nga naman, si Inday Sara umattend dyan sa hearing Pinaliwanag niya yung kanyang side, binuli-buli niyo siya. Di tapos na. maalala nyo, i-review ninyo yung hearing. Not one question was asked of me. And then the next time na umattend ako para samahan yung mga personnel ng OVP na sumasagot naman, nasasagot din naman nila yung mga tanong. Tapos when I requested that I assist the personnel of the OVP, sabi nila hindi pwede pag hindi ka mag-oath, diba? So sabi ko, okay, let's do this, I'll take an oath. They never asked one question. So di ba? Natatandaan niyo nung kinulong nila si attorney yung BFF nito. Di ba? Sumumpa siya doon. Sabi nga magpapa-drug test na sila Suarez. Tagi rin yan, hindi pa rin nagpa-drug test yung mga kupal. Pag nag-take daw siya ng oath, magpapa-drug test daw sila. Ang putang ina niyan, nag-take na ng oath, nanalo na sila ulit. Bilang mga congressman, putang ina, hindi pa sila nagpapa-drug test. O sinong hindi nag-a-adhere sa kanilang mga sinumpaan? Kayo yung mga kawatan talaga. Walang hiya kayo. So nagsumpa siya doon. Hindi siya tinanong kahit isang beses tungkol doon sa confidential funds niya. Hindi ba? Tapos ngayon magsasalita sila, hindi niya sinasagot. Mga bopols talaga I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat ng tinawag nila nandoon. In fact, kinulong pa nga nila si Yusek Laika Lopez. Nandoon ako. I protested sa kanilang anong tawag dyan? Sa kanilang rules na ang pinapagawa nila sa akin ay wala sa rules nila. And then the next time around, even if may protest ako sa rules nila, I said, okay, sige, if you want an oath, I'll give you an oath. But did they ask a single question? Wala silang tinanong sa akin. I-review nyo yun. Wala. So, hindi sa ayaw ko sumagot. Wala silang tanong during the hearings. And they met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any evidence at all of wrongdoing because nasa commission. Wala talaga, kaya nga sinama yung sinama yung kanyang pagtitreten daw, pag yung death threat niya daw sa sa first family. Kaya kung ano-anong pinaglala yung kanyang yung kanya daw ugali, demeanor. Kaya nga malabnaw yung impeachment yung articles of impeachment. Kaya nga sabi ni Inday, tara. Putang ina, puro grade 1 yung kalaban natin Ang lalaki natin sa basketball yung laban, tapos puro grade 1 yung kalaban natin. Puti ragis yan. Kawawa sa atin yung mga yan. Kaya nga siya okay sa kanya Kaya mo si Chua, hindi naman maipinta yung muka. Nung pinroklama, hindi na maipinta yung muka. Baka nga mas gusto pa ni Chua matalo Kasi pag natalo siya, hindi siya harap sa impeachment, hindi siya mapapahiya. Pag nanalo siya, tapos humarap siya sa impeachment, tapos binalarubal siya noong mga senador doon sa impeachment court, di nga siya, mapapahiya pa siya. Baka sa susunod, pag natalo siya, hindi na talaga siya manalo ever. Non-audit ang lahat ng papers ng confidential funds. So, it's not true na ayaw ko sumagot. Wala silang tanong. Kaya nga, diba? Kaya nga sinasabi nila, mag-impeachment na lang tayo para masagot niya. And that is wrong. Diba? Bakit ka naman mag-impeachment just to fish for wrongdoing?
In fact, meron pa silang ginagawa ngayon kasi they counter the dead end doon sa committee hearings nila sa Congress. Meron silang binuksan na inquiry na naman ngayon na pinapatawag nila, hindi ang House of Representatives, ibang government agency na gusto nila kausapin ang personnel ng Office of the Vice President. Na sabi ko, once you send that letter of invitation, we will say no. Because number one, that fund is not the fund of your agency, it's the fund of the Office of the Vice President, and all the documents were submitted to the Commission on Audit, who is the correct agency to question the use of funds of all government offices. Hindi na sila mahuman because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds, it's about the 2028 elections. This is the At mamamatay. Yaang pangarap ni Martin Romualdez at ni Erwin Tulfo sa 2028 kung mapapalitan si Martin Romualdez as a speaker, as the Speaker of the House itong 20th Congress. Kaya they will use all their might and power to keep the speakership and to buy as many people as they can para dyan sa kanilang pangarap sa 2028, which sabi ko nga si Martin Romualdez, wag mo nang ituloy. You are not loved. Kung si Bongbong Marcos nga nahihirapan na yung taong mahalin, ikaw pa kaya? Unless ibisto mo lahat ng kabulastugan ng pinsan mo and vice versa, si Marcos ibisto niya lahat ng kabulastugan mo, magsuntukan kayong dalawa, siguro baka dyan matutuwa mga tao sa inyo, bahagya, but not enough for you to win an election, a fair election on 2028. And even if VP Sara will not run, somebody else will. Sabi ko nga sa iyo if VP Leni Robredo runs for office, ikaw ang kalaban, Leni Robredo wins. Even if Pacquiao run for president, dalawa lang kayo maglaban, you will not win. Mas pipiliin pa nilang maging presidente si Pacquiao kaysa sa'yo. So, I hope that this serves as a wake-up call na talagang wala kang kapag-asa. So, you still have your last term as a congressman. Gumawa ka na ng mabuti sa kapwa mo, sir. Oo, total naman, nasa iyo na lahat ng pera. Kung gusto mo kapangyarihan, bilhin mo lahat ng mga mutant sa X-Men. Oo, total, ang dami-dami mo naman pera. Bilhin mo yung mga nasa Fantastic Four para ipagtanggol ka o lahat ng gusto mo gawin nila. Pero hindi na magkakaroon ng any Romualdez or Marcos sa isang malinis na eleksyon. And the reason why gusto nating ayusin itong nangyaring eleksyon na ito ngayong 2025 is para sa 2028 yung talagang halal ng taong bayan yung manalo, hindi yung inilagay sa pwesto ng mga kayamanan ninyo. Impeachment is a glorified disqualification case against me. Kasi hindi rin naman nila ako tinanong, tatakbo ka ba talaga ng president o hindi? Kasi hindi rin naman ako makasagot na ano pa naman ako makakasagot, December of 2026. So by that time siguro naisip nila, too late na yan, hindi na namin kakayanin na manalo or ano, hindi ko alam kung anong iniisip nila. I really do not know. These individuals are desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Shit, ang bigat mo. They are desperate for cash, cocaine, and champagne. Yun lang naman ang gusto nila Power, money, bisyo, at saka party. And ito yung iniiwasan nila na ma-encounter sa Senate inquiry. Kaya nga wala na talaga to. O sabi ko nga, pag nakikita ko yung mga vlog ng mga vloggers na nawala na. Wala na silang lisigla, wala na silang talino, wala pa silang mga sigla. So better luck next time. Gawa ulit kayo ng bagong issue. For now,
For now, nagpe-prepare na kami para sa victory party ng mga pagbabalik ng mga Duterte sa 2028 kasi parang tinanggap na nila sila Haydarian, sila Mark Santos. Lahat sila puros mga puros mga parang umaano na, yung nagko-concede na sila at tinatanggap na nila yung possibility ng return ng mga Duterte to power. Ayun, so sorry na lang, sabi ko nga sa inyo, kapag ka nasa tama ka, hindi ka nila kayang maliin. And ito na yung palaban na Inday Sara. Ito na yung Inday Sara na sinasabi kong ini-embrace niya na yung fact that she can be and she will be president someday. So itong mga kumag, isa-isa na magpupulasan yan parang mga daga. Tas magpapalit na yan ng costume, magiging na yan mga pro-Duterte ulit. Kaya abangan natin yung mga congressman, lalong-lalo na yung mga pumirma kay VP Sara. Lahat ng mga yan, meron pong listahan si VP Sara niyan. So pag naging presidente siya, good luck. Sana mga private person kayo at sana wala kayong ninakaw sa gobyerno dahil hahabulin kayo niyan. And maraming salamat, Bongbong Marcos, dahil ipinakita mo kung ano talaga lahi ninyo. So dahil sa ipinakita mong katraidoran sa bayang Pilipinas, ikaw na yung huling-huli sa lahi mo na makakatungtong sa national position. Especially dyan sa Malacanang. Di ba? Ganito magpa-interview, hindi katulad ng interview nyo malamya. Tanginan yan. Dalawang aso nag-usap. Dalawang magkasapakat, nag-usap, pucha yan, talaga naman, maghihimasan yan. Buti nga, hindi sinuklayan ni Katunying, si Bongbong Marcos. Anyways, maraming salamat mga bossing sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. I'll see you again next vlog.